Masama bang lumaban para sa kalayaan? Masama bang ipagtanggol ang bayan laban sa pang-aabuso at pang-aapi? Masama bang magsalita para sa takot mga tuwiran? Kasalanan bang ilantad ang mga katiwalian na nangyari sa ating bansa? Krimen bang maituturing ang pagpapakabayani sa sariling bansa? Bago tumama ang bala, nakikitil lang kanyang buhay ay biglang may isang liwanag na dumungaw sa mukha ni Rizal. Si Rizal ay mistulang hinigop ng kakaibang puwersa na dahilan din ng pagtigil ng oras. Hindi mawari ni Rizal kung saang lugar siya naroroon. Iniisip niya ay tila ba malayo sa lugar na kinaroroonan niya kani-kanina lamang. Nasaan ako? Anong lugar ito? Nasaan ang mga Kastila? Siya ay gulong-gulo at di mawari kung anong pangyayari ang kanyang nararanasan. Siya ay naglakad-lakad at pinagmasdan ng mga taong tila'y kakaiba ang pananamit at mga estrukturang di hamak na bago sa kanyang paningin. Isang karangalan nang makita ka, Ginoong Rizal. At sino ka naman, Ginoo? Ako ang iyong gabay na sasama sa iyo sa pagtuklas ng mga magiging resulta at kahinatnan ng iyong kabayanihan sa iyong bansang Pilipinas. Kung gayoy, ako ba'y naglalakbay sa inaharap ngayon? Oo, ikaw ngayon nasa taong 2024 at alam kong nakita at napansin mo na kung gaano kalaki ang pinagbago ng iyong bansa sa iyong panahon at ngayon. Oo, tila ba'y lahat ng aking nakikita ay bago sa aking paningin. Gusto ko lamang tanungin, ano nga ba ang estado ng ating bansa? Naririto ba ang mga Kastila? Nalaman na ba ang aking kababayan ang maling pamamahala at katuruan ng mga Kastila? Nakamit ba natin ang kalayaan na nais kong makamit para sa ating bansa? Iyong pagmasdan. Ang bansang dati halos walang karapatang gawin ang nais at nakagapos sa kamay ng mga Kastila ay ngayon isa ng malaya at masaganang bansa. Ang dati mga alipin ay namumuhay na ng sagana at mapayapa. Ang mamayang pinagkaitan ng karapatang magsalita ay ngayon malaya ng sambitin at gawin ang ninanais na ikabubuti ng ating bansa. Ang mga mamamayang nalason ng isipan ng mga Kastila ay ngayon nagkakaisa at nagtutulungan umahon at labanan ang mga banta ng ibang bansa. Napakagandang pagmasdan ng mga tao ngayon, meron na ang kalayaan, gawin ang kanilang ninanais at nagkakaisa na upang makamit ang kapayapaan na resulta ng aking dugot pawis para sa kalayaan. Napakapalad ng mga tao ngayon at hindi na nila mararanasan ang hirap at hagupit ng mga Kastilang nais tayong tapakan at wakasan. Nasaksihan ni Rizal ang mga bagay na kapalit ng kanyang buhay. Nakita niya kung gaano kabuti ang kalagayan ng kanyang bansa at kung gaano kaaliwalas ang pamumuhay ng mga tao sa ngayon kumpara sa kanyang panahon. Ngayon natuklasan mo na ang kahinatnan ng iyong paghihirap sa buhay. Bibigyan kita ng pagkakataong mamili. Kung nais mong manatili sa panahong ito, ngunit mabubura ang bakas ng iyong pangalan at ginawa sa bansang ito. O haharapin mo ang mga Kastilang kikitil sa iyong buhay, kapalit ng kalayaan at kapayapaan ng bansang Pilipinas na iyong nasaksihan. Napaisip ng maigi si Rizal. Hindi niya maitatangging maayos ang pamumuhay sa kasalukuyang panahon. Ngunit napagtanto niyang siya ang dahilan ng pagbabagong ito. Hindi ito makakamtan ng Pilipinas kung wala siya.
kaya't matapang niyang hinarap ang mapait na kapalaran na maghahatid naman ng kapayapaan sa kanyang pinakamamahal na bansa. Mahal ko ang aking bansang Pilipinas at kailanmay hindi ko pagpapalit ang kalayaan para sa aking pansariling kagustuhan o kaginhawaan. Ang layunin ng aking buhay ay paglaban ng makatarungan at nararapat para sa aking mamamayan. Ako'y tapat sa aking bansa at mananatiling tapat lamang sa isa, ang aking bansang Pilipinas. Kung iyan ang iyong nais, isang karangalan ang ipagkaloob sa iyo ito. Habang nag-uusap si Rizal at ang gabay, napansin ni Rizal ang isang babaeng tila'y napakapamilyar sa kanya. Hindi ba kahangahangang pagmasdan ang bansang Pilipinas ngayon? Ito'y napakalayo na nung narating kumpara sa panahon mo. Leonor? Sandali lamang binibini. Leonor? Hindi po ako si Leonor. Nagkakamali po ata kayo, sir. Kung ganun, ano ang iyong pangalan? Maria po. Maria Clara. Inabutan ni Rizal ang babae at tama nga ang kanyang hinala. Ang babaeng iyon ay ang kanyang minamahal, si Leonor Rivera. Maraming salamat sa pagpapakita sa akin ng hinaharap. Isang pribilehiyo na masaksihan ko ang bunga ng aking pagpapakabayani para sa ating bayan. Lagi mong tandaan na mas pipiliin kong mamatay para sa ating bayan kaysa isang maging taong ang kanyang iniisip ay ang kanyang pansariling kagustuhan. Maraming salamat, Jose. Wala akong masabi sa iyong katapangan. Tunay ngang hindi malilimutan ng iyong mga kababayan ang tinataglay mong katalinuhan, katatagan, at labis na pagmamahal sa iyong bayan. Hanggang sa muli, magiting na bayani.
Hindi ba kahangahangang pagmasdan ang bansang Pilipinas ngayon? Ito'y napakalayo na nang narating kumpara sa panahon mo. Hindi ba kahangahangang pagmasdan ang bansang Pilipinas ngayon? Ito'y napakalayo na nang narating. Yun na. And, Uy. ay, sorry.